Hello mga kampi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ayun na po si Tamer Lady, wala siya boy. At tumutong yung tita Cora. Ito naman po ang inyong lingkod, Papa Osin Odibias. Ay, naku, eto na. Naku. Ay, naku na. Ang mga nagbabagang headlines. Yan. Ay, Coco Martin, may pinarihan. Ha? Sino? Aba, hindi ako. Ay, Alam naman ako. lalo na ako. Ako? Ikaw? Basta ikaw. Tony Labrusca. Suportado ng ina. Saan? Sa kabaklaan. Eh, di ba si Martin Del Rosario din, ma? Oh, Ano? Sinuportahan din. Sino? Yung kabaklaan. ha? Ba yan, nakakadoko. Puro kabaklaan tayo today. nga. Lahat ng yan. At iba pang nagbabagang issue kung meron man. Dito lang sa... Dia Showbiz Update! La 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 It's chika na dali. Wala kaya ito yung perfect yung intro. Paano na magsabay-sabay? Hoy, naku, kung napapansin yun, lahat kami naka-white. Ah, yes! Nakipaglibing po kami. Uy, hindi na. Kanino? Wala. Umaten po kami ng binyag. Ay, hindi! Ano ba naman? Ano ba? Hindi. Umatin po kaming kasal. Yeah? Hindi din. Ano ka na May ba? mali-mali. Perfect. Oo. Seriously, umatin po kami ng white party. Yeah! Yeah! Party. Yeah! Oo, syempre, ito'y ginanap sa World Trade Center dyan Yes. sa Roas Boulevard. Ang bongga. Oo, ang bongga. Grabe, ang imbita. Yes. Ang imbitasyon ng ating kaibigan na mula sa mentor na si Brian Diamante. Yes. Sabay talaga na nagkumpulan doon na, Diyos ko, andun lahat ang mga nagkakaisang komunidad Yes. ng LGBTQIA+. Grabe. Yeah. Ayan, no? Grabe, oh. Ilan yan, no? Siguro may mga ano yan, may mga 8,000. Oo. 5 to 8,000 yan. Oo. Oo. Hindi lang nga ang komunidad natin, ano? Ang nandun, mga supporters. Mga allies. Mga allies. Naki-celebrate. Lalo na yung mga Yes. nag-perform. Di ba? Yes. Bubongga. Andun si Glock 9. Oo. Nandun yung Ben and Ben. Oo. Si Maki. Yeah. At saka ang dami mga artista pa. At di andun ba? si Meme Vice Yes. Ganda. Yes. Perform din. Oo. Si Marina Summers din. Nag-opening Amber. Oo. Yeah. Siyempre yan ay sa hosting job naman nitong si Khaled Karen. Nakakatuwa yung sinabi nilang baka ma-misinterpret. Alin? Oo. Hindi, si Martin Del Rosario kasi sinabi ni Tamerley. Oo. Sinuporta ng kabaklaan. Di kasi nga nandun si Martin Del Rosario. Oo. At may pinopromote sila ni Yayo Aguila. Yes! Ito yung parang tayo lang ang nakakaalam. Talaga? Oo. Ano nga yung pinopromote niya? Tayo lang ang nakakaalam. Ay, hindi ko nga alam. Alam niyo ba? Basta tayo lang ang nakakaalam. Hindi ko pa alam. Ay, alam niyo ba? Ako hindi ko alam. Gaga, Ay, yun ikaw ang lang title. Ah, yun ba? Tayo lang ang nakakaalam. Yun yung title mismo. Bakit tayo hindi natin mag-gets? Oo. Kaya, baka siya lang nakakaalam. Oo. Tayo lang ang nakakaalam Yeah. wala ang Oo, title. diba? nag-promote sila doon. Nag-promote sila doon. At the same time, bukod sa kanila, andun din ang mga mayors, no? Yes. Oo, na talagang mga allies din sila ng ating Yes. komunidad. Yan. Andyan si Mayor Francis Zamora ng San Juan, Yes. si Mayor Isko Moreno Yes. ng Manila. Manila. Siyempre, kung nasaan ang World Trade Center, nandun sa Pasay. Kaya andun si Mayora Emmy Calixto Rubiano. Yes. At syempre, sa Quezon City. Yes. Oo, wala si Mayor Joy Belmonte bagkus. Andoon ang kanyang mga allies, Yes. ng mga konsehal, si Wency Lagumbay at si Tupe Likigan. Ayan na yung mga kuha ng ating correspondent na si Tita Cora. Yeah. Ayan. Habang kinukunan ko na nagpa-party tayo. Diba? Diba? Na wala namang alak. Oo. Ha? May inom. Oo nga, Diyos Diba? ko. Syempre, ano tayo, Yes. bawal kami kasi nagpa-NV Ultra Slim. Yes. Oo, tsaka nagpa-Endo Laser Lift at nagpa-NV Halo ako. Yes. No alcohol. Oo. So, nakakatuwa na malaman na may mga ganitong Happy Pride ang ating mga
kauri. Kauri talaga. Kapatid. Mga Yes, mga kapatid. kapatid. Yes. Talaga dumadami na nang dumadami. At yung iba talagang mga gwapo pa. No? Ay, oo. Oo, May diba? face card. Oo, huwag niyo sabihin sayang, ha? Oo, yung kagwapuan talagang parang tsaka lang ang make naman natin. Tsaka Papa Oy, speaking of sayang, nandun din yung umawit ng ng hindi ka sayang. Oo. Ang Ben and Ben. Oo. Yes. Oo, yung Benin, 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 Ben. Si Michael Jackson kumanta. Mali. Mali. Sorry. May lyrics yun ba? Sorry. Kala. Ito yung Ben and banda, Ben and Man. Ben. Kaya ako natatanong ni Kim Chiu Na ano? Kung buti pinapasok ka. Boy, grabe ka Ayan. naman. Oo. Wala namang humarang sa akin doon. Oo. Oo. At VVIP ka pa. Yes, diba? oo, di ba? Oo. Ayan mo. Oo, Kasi di ba? makasok tayo doon, wala Naku, nag-ano. napost Ayan, ko na yung akin. Oo. Congratulations sa success ng party na ito, ang White Party. Thank you, Biro mo, Brian. after 12 years. Ah, 12 years Diba? na. Yeah, yun yung last time na nagkaroon nung nasa Malate pa. Oo, di ba? Papa O! Muling nabuhay ang isa sa pinaka-iconic na Pride event sa bansa. Idinaos ang White Party Manila Reignite sa World Trade Center bilang pagbabalik ng sikat na White Party na unang nakilala sa kanto ng Orosa at nakpil sa Malate, Manila. Higit pa sa isang engranding party, layunin nitong muling pag-isahin ang LGBTQIA+ community at palakasin ang kamalayan tungkol sa exclusivity, equality at pagmamahal ngayong Pride Month. Isa sa mga naging tampok sa programa ang pagrampa sa entablado na pinangunahan ni Vice Ganda kasama sina Chief Filomeno at Janela Salvador. Bukod dito, isa rin si Vice Ganda sa mga nanguna sa fundraising activity ng event kung saan nakalikom ng 1 milyon na idudonate sa Love Yourself bilang suporta sa mga programa at advokasya ng organization para sa LGBTQIA+ community. Kabilang sa mga nagpasaya sa libu-libong dumalo ay ang bandang Ben and Ben, si Glock 9, Maki, Marina Summers, Maxi Anderson, Sex Bomb Girls at iba pang espesyal na panauhin. Samantala pinangunahan naman ni John Sweet Lapus ang paggawad ng Outstanding Allies Award ng White Party Manila Reignite 2026. Nakunan din natin ng mensahe ng suporta para sa LGBTQIA+ community ang aktor-singer na si Mark Bautista. Enjoy the celebration and stay happy and proud. Gayon din ang content creator at social media personality na si Danny Barreto. You are loved, you are seen, and you are supported all the way. Naku Papa O, bago matapos ang event, isa sa mga umagaw ng atensyon ng mga dumalo at ng ibang mga netizen ang pagdalo ni Isneer at ni Jason Salunga David na matatandaang magkasama sa show na First Day High. Ano nga ba ang namamagitan kina Isneer at Jason Salunga David? At bakit silang dalawa Papa O ang magkasamang dumalo sa White Party Manila Reignite? Nagde-date na nga kaya ang dalawa Papa O? Naku ha? And speaking of Pride, Mamaloy, dahil ang daming Pride event ngayong araw. Siyempre, June yun. Oo. ano. May lablaban din dun sa Oo, UP. sa Yeah! Naku Mamaloy, ito na nga, Mamao. Ah. May ginanap ang Q Cinema na Pride event din kung saan ipinalabas ang mga movies na itinatampok ang ating mga kapatid, ang istorya ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+. At nabigyan tayo ng pagkakataon na mapanood ang isa sa mga pelikulang tampok. Ano yan? Eh, yung Dream Boy Mamaloy. Ay, alam ko yung kanta niyan. Ano pa? Ano? Dream, dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Ano ba yan? Mali pala. Ayan. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Tama na yan, tama na yan, tama na yan. Huwag mo na yan, mamaloy. Ano ba? Ano ba yung headline nyo doon about kay Tony Labrusca? Ay, ano ba doon? Gagato. Ayun na nga, yung kabaklaan na sinuportahan ng nanay niya. Uy, hindi ako may sabi noon. Eh, siya nagsabi nun. Ano ba yun? ba? Ay, naku, bago nyo ma-misinterpret yung aking headline kanina, panoorin nyo muna itong report natin.
Happy Pride Month, Papa O! Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng pagmamahal, pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat pagkakaiba, idinaos ang Q Cinema Pride Film Festival mula June 24 hanggang 26. Isa sa mga tampok na pelikulang nagkaroon ako ng pagkakataon na mapanood ang Dream Boy na umani ng sold-out screening sa festival. Dumalo rin sa nasabing special screening ang mga bida nitong si Tony Labrusca at Migs Almendras kasama ang direktor na si Rodina Singh. Matatandaan noong 2025 na nakatanggap ng X rating mula sa MTRCB ang erotic psychological drama film na Dream Boy. 2 beses itong naripaso ng ahensya bago tuluyang nabigyan ng R18 na klasifikasyon. Ayon kay Direk Rodina Singh, R18 na talaga ang ratings na kanilang ina-apply sa MTRCB dahil naniniwala siya na ang mga nasa wastong edad ay dapat magkaroon ng kalayaang mapanood ang mga pelikulang naaayon sa kanilang edad. Kasunod ng screening ay isinagawa ang Real Change Talkback sa pakikipagtulungan ng Q Cinema Pride Film Festival at ng Film Academy of the Philippines. Dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga manonood na direktang makapagtanong sa direktor at sa mga artista tungkol sa pelikula at sa mga isyong tinatalakay nito. Sa aking panayam ay sinabi ni Direk Rodina Singh na wala siyang planong ihinto ang paggawa ng mga pelikulang tumatalakay sa mga sensitibo at mahahalagang usapin. Sa katunayan ay inihayag pa nga niya na ang susunod niyang proyekto ay para sa Sine Panalo sa pakikipagtulungan muli ng Q Cinema at isa itong pelikulang may temang romantiko na pagbibidahan ni Sasa Girl. Matatanda ang naging usap-usapan noon si Sasa Girl matapos niyang punahin ang MTRCB kaugnay sa mga kontrobersyang kinahaharap ng Dream Boy kung saan nabanggit din niya ang pangalan ng MTRCB chairperson na si Lala Soto. Sa ginanap na Real Change Talkback, isa sa mga tanong ng isang manonood kay Tony Labrusca ang tungkol sa isa sa mga kinatatakutan umano ng maraming lalaki, ang mahuling nagsasarili. Kaugnay nito ay tinanong ang aktor kung ano sa tingin niya ang magiging thought process ng kanyang ina kapag napanood nito ang pelikulang Dream Boy. I was getting so nervous where that question was going. Yeah. Okay. You know what? So I feel so blessed because me and my mom have this relationship where we're like best friends, and I told her about this movie and how I felt about it and how cool it was, and my mom is my ride or die. She was just like, do it. Like, she was excited for me. So she hasn't seen the movie yet. We were supposed to go to San Francisco together, and my mom was gonna meet us there. I will say though, in hindsight, I'd probably be shy watching the movie with my mom, but she can go watch it on her own. I won't be there. But I know that my mom is like rock solid with me. She's gonna support me all the way. Yeah. And she supports the dolls too. Bukod sa pagiging isang erotic psychological drama, layunin din ng Dream Boy na maipakita ang mga hamon at realidad na kinakaharap ng LGBTQIA+ community, lalo na sa mga trans women. Ayon kay Direk Rodina Singh, may pagkakatulad ang mga mensahe ng pelikula sa mga tunay na isyong kinakaharap ng mga trans women. Kabilang na ang naging kontrobersiya noon sa Quezon City kaugnay ng paggamit sa women's restroom. Dagdag pa ng direktor, mahalaga para sa kanya na mailabas ang Dream Boy sa Gateway Cinema bilang bahagi ng Q Cinema Pride Film Festival dahil nakikita niya itong patunay na unti-unti nang nagiging mas bukas at mas mapagtanggap ang lipunan sa mga kwento at nararanasan ng LGBTQIA+ community. Mula sa Gateway Cinema kung saan ginanap ang Q Cinema Pride Film Festival, ako po ang inyong chismosang correspondent, ang inyong tita Cora ng Ogeria Showbiz Update. Ay, naman pala. Ito naman, akala ko naman kung baka... Grabe, no? Di ba napanood natin yun, tama? Ay, oo nga. Ay, grabe, oo. Alam mo, mahusay dito si Tony Labrusca, in fairness to him, no? At saka, na-Ariel Luansing yung mga ano. Ay, sino? Yung mga batidap na nanood doon. Na Elia May Sansor? Oo. Sila lang ba?
Oo, Diyos ko, di ba? Oo. Lahat Grabe, kasi. Oo. Papauna nakakabilib yun, no? Oo. Biruin mo yung pag-usapan yung pagsasarili tapos susuportahan ka ng magulang mo. Oo. Oo. So, yun ang sinuportahan. Oh. At may pa exposure pa din si Tony. Ay, talaga ba? Ikaw kasi. Oo, di ba? Andun lang din ako, di naman ako tinawag. Naku meron kang... Nalalaki nga yung mata ni Tamerlin kung ano. Oo. Ayan. So, Totoo ba syempre- ng laki? Parang balita ko, natulog eh. Tamerlin! Hindi kasi yung ilaw nila masilaw. Ano? Ako pa matutulog sa mga ganong exposure. Nako. Ha? Naku, Kinakagat ginagano ka lang namin, kita. andyan Ito na. Ayun na, eh, Ito ayun. na yung puwet ni, Tony. Ito na yung pag-indayag ni Tony. Ayan. Doon lang siya gumising. Yan. Naku mga kapatid, kailangan panoorin niya lang. Anyway, ang ating pagbante naman sa ating kaibigang direktor nito na si Rodina Singh. Ay, oo, si Direk. Direk, thank you sa invitasyon mo at thank you sa iyong pakikipaglaban para sa ating komunidad. Yeah. Yan, isa siya sa mga masasugi. Grabe. Yan. Oo. Nasa forefront. Yes. Ang mahusay ni si EJ Halyurina. No? Mahusay actually sila lahat. Mahusay sila lahat. Oo, alam mo sa halagang 2M, no? Yun na nga eh. Yun na nga eh. 2M naman yung mga Oo. Yes. 4 days ka lang Sinut lang yun. Buti nga araw pumayag si Tony, di ba? Yung hindi pa nababasa yung script. Ay, talaga. Nag-go na. Si Yamina. Si Iyamina, mahusay din, di ba? One take lang daw lahat. Oo, baritone pa yung boses ni Iyamina, di ba? Ito nakakaloka. Since kabaklaan na rin lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Ano ba tong si Joy Barcoma? Ba't hindi nakasampa para mag-farewell walk sa coronation night ng Miss Earth? Teka lang, may ba't ka baklaan? Eh, baklang-bakla yan si Jusa. Oh. Sa akala nila bakla si Joy Barcoma. Hindi, kaya nga, hindi siya doon nag-farewell walk. Oo. Kundi doon sa Lablaban. Oo. Kasi nga, Nay, ano tawag dito? Siya yung reigning na Miss Earth Philippines. Oo. So, di ba dapat, traditionally, pag coronation night, i-relinquish mo yung crown mo sa new winner. So, apparently, hinahanap ng lahat si Joy kasi wala siya doon sa coronation night. Tapos, nagpauna na siyang nagpasalamat sa Miss Earth Organization through social media. Yun nga. Eh, ang daming nagsasabi na kesyo may issue daw. Kung may issue daw, bakit pinag-host pa siya ng isang pre-pageant event? Tapos biglang pagdating dun sa coronation night, wale. Ay? Oo, kaya ang dami nagtatanong, ha? So, nagpahayag naman ng kanyang statement itong si Joy. Ay, eto na medyo mahaba, pero ito yung laman. Okay? Forever and always an Earth Queen. As my reign comes to a close, I choose gratitude above everything else. To the Miss Philippines Earth Organization, maraming salamat po. Thank you for entrusting me with a title that became so much more than a crown. Tonight, I may not have a farewell walk, but perhaps that is the greatest reminder that a legacy is never measured by the number of steps she takes on stage, but by footprints she leaves in the lives of others. Hindi natatapos sa entablado ang pagboses at hindi limitado ng corona ang advokasya. So, hindi pa rin nilinaw ni Joy kung ano ang rason. Oo nga. Bakit hindi siya pinaglakad. Oo nga. Siguro na lang. Bihira yung nangyari Oo na nga, yan. pero Na andito naman yung queen, parang lang siguro kung ba nasa abroad or merong mas importante or emergency. Pero ito, nandito lang naman Kaya siya. nga, bilang beauty queen, hindi mo naman talaga sila aasahan na direktang tukuyin ang rason kung bakit sila hindi pinaglakad. Bilang beauty queen, ayan lang ang mga sagot nila. Yung mga parang read between the lines na parang At saka yung sa pagka-outspoken ni Jusa, ha? Oo. Ngayon, tikom yung bibig niya kung bakit hindi siya pinaglakad, no? Oo. Siguro nga, Nay, mas pinangibabaw niya yung pagiging grateful. Yes, oo. Dapat naman talaga. Oo. At saka dahil din, Nay, sa Miss Earth Philippines, nakilala natin ang Jusa. Yes! Sumikat ang Jusa Yes! dahil na-discover na ang galing pala niya talaga sa hosting. Di ba? Correct. Oo. Kaya nga nandun, di ba, merong nagsumulat na binabati pa rin nila si Jusa dahil ang farewell walk niya ay dun sa Lablapan.
naganap, hindi ba? Kahit hindi siya pinaglakad, hawak pa rin naman niya ang titulo. O Tama hindi din naman, naman, oo. hindi naman inalis sa kanya. Kaya yun naman din yung sinasabi ng iba. Kung may problema si Joy sa organization, di dapat inalisan siya ng corona. Wala naman. So si Joy ay may problema sa organization. Ay, hindi ko alam. Alam mo kung wala namang problema yan, palagay mo, hindi yan makakapaglakad. Siyempre makakapaglakad yan. Mayroon na siguro. At ito pa nga, Nay, ang ibang mga netizen na sumusuporta kay Jusa Joy Barcoma ay nag-post nga rin, gaya ni Mark Raven Dominguez na sinabing, "Hello, Miss Earth Philippines, paglalakarin niyo si Joy Barcoma o magkukwento ako?" Ala, parang may alam siya tungkol sa tunay na dahilan kung bakit hindi naglakad ang Jusa sa kanyang farewell walk. Gaya nga ng lagi mo sinasabi na sana. Magkaayos. Ayan, next topic na. Ito sana ay maayos nga. Ang alin? Maiayos ni Jericho Rosales yung buhay at yung future ng kanyang nakababatang kapatid na si Jeremiah Rosales. Oo, dahil hindi naman ito nawala, talagang dumirekta lang ng punta doon sa Bicol. Kasi nga, ayaw na niya magparehab. Ayaw na niya, kaya lang nga, syempre, bilang kapatid ni Jericho at gusto rin naman ni Jericho na mapabuti ang kanyang kapatid. Wala naman talagang choice kundi dalhin doon. Ulit, bigla akong naalala. Ano yung naalala mo? Kaya tayo nagpa-pride eh. Hindi, bigla akong naalala Oh my God. si Coco Martin at si Julia Montes. Bakit? Di ba nga, yung kanilang miyembro ng pamilya, meron silang isang miyembro ng pamilya kay Coco, isang miyembro ng pamilya kay Julia, sabay nilang pinarehab din. It's a tie, Papa O. Oo, yes, may kwento dyan si Coco at si Julia sa OGDS Inspires. Eto. Iba ang pamilya naman natin, kadalasan, lalo na tayo, hindi perpekto. Kaya ako sinasabi, di ba minsan, kaya sabi mo, pwede ko ma-interview kapatid mo, kaya OG, arbor ko na. Kasi sabi ko nga, hindi kami perpekto. Normal kaming tao. Alam mo ba, may parehong pamilya namin, pinarehab ko. May mga part sa pamilya namin, both pinarehab ko. When you say pinarehab, Pinarehab, ano ang nangyari? Kasi syempre dumaan sila sa isang bagay o Sa sa place. pagkakataon na hindi tama. Naliko. Na lihis ng landas. Pareho pinarehab namin. Bakit? Syempre sila, ang take nila dun, ika lang, di ba? Pero nung naintindihan na nila, nung naayos na namin yung buhay nila, doon nila nakita na na-appreciate kami na inayos kami ni Kuya sa kanyang ate. Kaya naging close din yung mga pamilya namin kasi sabay-sabay namin pinarehab. Oh Class- my God. Magkakaklaran sila. kaya yung ano ng pamilya namin, Bonded. Kasi nakita nila paano namin sila inalagaan. Siyempre nung kinuha sila, hindi nila alam yun. Oh Pero my God. kailangan na, di ba minsan may mga desisyon na kailangan mong Yes. gawin. Masakit, pero kailangan mong gawin kasi gusto mong maayos. Saka siguro i-add ko doon, hindi lang siya basta pagkatas ng rehab tapos na. Naka-ready na si Coco nung paglabas, ano yung titirhan, ano yung trabaho. Si Coco kasi advance foresight niyan, grabe. Yung planning niyan para sa isang tao, grabe. So, hindi siya yung inayos mo lang yung tao. Merong buhay na nakaabang. Yun yung nagustuhan ko sa'yo nun. Kasi pati nanay ko maayos lahat. Lahat talaga maayos. Ay, ayun. Yan. Yung kabuuan niya na talaga namang sobrang daming nag-comment ng magaganda. Yes. Dahil paano nga naman tumakbo yung relasyon nila. Paano sila nagkakilala. May anniversary ba sila? Meron ba silang kasal na naganap? Kaya nagtatawag silang tatay at nanay. Sa OGDS Inspires po. Yes. Na nasa TV5 na rin tuwing linggo, 3:15 p.m. Ayan, ha? At yun naman, napaayos yung buhay ng kanilang miyembro ng pamilya. Oo, di ba? At ang nakakaloka nito, di ba? Maganda nga yung naisip ni Coco na pagkatapos i-rehab, o paglabas sa rehab, dapat meron ng plano para sa kanila. Meron na silang kabuhayan. Oo, hindi yung pag-anlabas, okay ka lang, dyan ka lang ha. Kundi babalik ka ulit. Hindi ganun, di ba? Kaya naman kung iisipin mo, no, may mga kapatid si Coco na nandun sa Sigabo. Ganun talaga. Yung iba talaga, bakit pinasok ni Coco yung kapatid niya? Ganun mo talaga. Sino pa bang magtutulungan? Yung magkakapatid din, hindi ba? At saka in fairness naman sa mga kapatid na yung nakaka-deliver. Mahusay party, di ba? Di ba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na
click na subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan, yung tungkol sa Marikina shoes na may size 11 to 13. Bongga! Diba? And of course, kung naisip po magpagawa ng bahay, condo, kusina, magpa-design po sa amin, nandiyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy at ng aking mga angels. Handa po maging katuwang is pag-realizing yung dream homes. Syempre, ang ating pasasalamat sa Gorgeous Smile Den. Yes! Yes. Oh. At syempre, ang aking salamin mula sa Ideal Vision. Yes! Na may Diba? 200 plus branches na Oh, nationwide. ay nako, no, parang ultra mega yan. Ay, oo, growing. Na may 41 branches na nationwide. Yes! Oo. And growing. Kaya yung mga Yes. gustong mamili dyan ng napakamumurang mga pang-pantry sa ating mga pamamahay. Yes. Oo, mag-grocery kayo dyan. Yes. Sa Ultra Mega, hanapin lang, i-google nyo lamang kung alin ang pinakamalapit sa inyong branch. Okay? Yes, dahil Napakamumura po dyan. Sure na sure po, legit. Kasi Yes. yung mga sari-sari store tsaka mga Yes. mini groceries dyan po namimili. Naman, oo, ha? At syempre pa, ang White House Cares. Oh, yes! Ni Maring Rose Santos ng Yes! New York. Yaman din lamang na nakaputi tayo. Yes. White House Cares po. Yan. Para sa mga NCLEX passers na gusto magtrabaho sa New York. Yes. Yung mga nasa ibang state na Yes. gustong lumipat ng New Yes. York. Yes. Diba? Or kung nasa New York ka na, mas perfect, mas mabilis. Diba? Yes. Dahil talagang priority ni Miss Rose Santos ay mga kapwa nating Pilipino. Diba? Ayan. Grabing mag-alaga. Correct. Diba? Alagang-alaga po sila dyan sa White House Cares. Oo, ay meron na silang caregivers tsaka nurses na nag-hire na rin sila. Yes! Walang mga caregivers din. Yes! Oo, basta mga Pinoy, yan ang priority dyan sa White House Cares. Tama. Diba? At syempre pa, ay maraming salamat sa The Pearl Room. Ah, yes. Oo, dyan sa BGC at sa Pobla. Oo, na kung gusto niyo ng Anli Steak, Anli Oyster, Ay. naku, dyan kayo magtungo. Apakasasarap ng pagkain Nagutom dyan. naman ako tuloy Oo, bigla. diba? Oo. Oo, shoot tayo gutom sa oyster. Ha? Oo, ha? Nakakaloka. Ang sarap, hindi Diba? ba? Oo. At ikaw naman, Tamerlane. Yes po, mga Alaska babies ko po dyan. Tamerlane mo lang po sa lahat ng social media accounts ko, Facebook, Instagram, at TikTok. Yan. Ikaw naman, Cora. Tita Cora po sa YouTube, Tita Cora po sa Facebook, at Tita Cora po sa aking TikTok account. Ayan. At papaupasalamatan ko lang. Kanina, napadalaw tayo. Aha. Ang sarap ng pagkain sa Correct. Jamboree Grill. Oo. Ay, oo naman. Diba? Sarap. Sabi ko sa iyo, lutong bahay yun. Diba? Oo, dyan yan sa 11 Jamboree yan, ha? Yes. Oo, apakasarap lutong bahay. Why, Yeah. Yeah. Ayan, at syempre pa, ito pa rin po yung Lincoln. Papa O, sino OGT yan sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, no, tuwing umaga, no, hindi po tayo makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ah, Ay! Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Happy Pride! pagpatuloy po nating mga na nasa komunidad natin Yes. ang pagiging mahusay, Yeah. ang pagiging mabuting tao. Ha? At masayahin. Yes, paramihin natin ang ating mga uri. Yes! Diba? At sana Papa O, maipasa na ang Soji Bill. Yes. Oo. Oo. Wala pa Soji Bill, andyan po ang Oji Bill. Habang yung kay Tita Cory naman ay yung Cory Bill. no, Obil Bill. Bilbil. Ayan, diba? At yung kay Tamerlane naman, Ano? yung mga lalaki sa kanya ay Ano? Bili mo ko. Bili mo ko. Ayan, diba? Wala ba? Ako binilhan niya kanina, di ba? Ay, ang ganda, ganda eh. Ako Oh. binilhan kanina eh. Ganda Pero eh. Face card never decline. drinks lang yung binili. Ganun ba? Ayan. Wala ka na namang panty. Wala. Nakaputi eh. Kaya Naiwan kailangan. sa white party yung panty. White panty. Bakate, no? Diba?